Thank you so much po, Ate Maan, sa napakagandang special number. And I believe ito po ay sapat upang tayo po ay maihanda sa ating pong magiging pag-aaral ngayon. Our topic for tonight is very interesting. Ang title po ng message natin, Wisdom is the best choice. Wisdom is the wise choice. Yan po ang ating pong tatalakayin. At buksan po natin ating mga Bible sa 1 Kings chapter 3. 1 Kings chapter 3. By the way, nais din natin batiin nga pala si Kuya Nathan Orara. Happy birthday din sa iyo, ha? So, si Brother Nathan. At purihin ng Diyos. Natutuwa ako nakikita na kayo po'y nagpapatuloy sa inyong buhay, sa gawain at sa sambahan. At yun po ang consolation ko na makitang kayong pamilya ay buo na magkakasama. Siyempre pa, shout out kay Chay, ang magandang asawa ni Brother Nathan Orara. Okay? So, tapos, nagpapasalamat din tayo sa biyaya ng Panginoon. At syempre pa, yung talagang kalakasang ibinigay ng Panginoon sa pamilya po nila Sister Lali sa naging pagpanaw ng kanyang nanay. At gayon din naman si Sister Mean, di ba? Kamakailan po yung sa father naman po niya. So, talagang biyaya po ng Panginoon ang pinangahawakan po natin. So again, ang ating pong message for tonight, wisdom is the wise choice. Yung karunungan po, yan po ang pinaka pantas na pagpili, mga kapatid. Yung ating pong bigyang pansin ang karunungan ng Diyos, of course, sa ating pong buhay. 1 Kings chapter 3, magsisimula po ang aking pagbasa sa verse number 5. In Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, Ask what I shall give thee. And Solomon said, Thou hast shewed unto thy servant David my father great mercy, according as he walked before thee in truth, and in righteousness, and in uprightness of heart with thee, and thou hast kept for him his great kindness, that thou hast given him a son to sit on his throne, as it is this day. And now, O Lord my God, thou hast made thy servant king instead of David my father, and I am but a little child. I know not how to go out or come in. And thy servant is in the midst of thy people which thou hast chosen, a great people that cannot be numbered nor counted for multitude. Give therefore thy servant an understanding heart to judge thy people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge these thy so great a people? And the speech pleased the Lord, that Solomon had asked this thing. And God said unto him, Because thou hast asked this thing, thou hast not asked for thyself long life, neither hast asked riches for thyself, nor hast asked the life of thine enemies, but hast asked for thyself understanding to discern judgment. Behold, I have done according to thy words. Lo, I have given thee a wise and an understanding heart, so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. And I have also given thee that which thou hast not asked, both riches and honor, so that there shall not be any among the kings like unto thee all thy days. And if thou wilt walk in my ways, to keep my statutes and my commandments, as thy father David did walk, when I will lengthen, then I will lengthen thy days. And Solomon awoke, and behold, it was a dream. And he came to Jerusalem, and stood before the ark of the covenant of the Lord, and offered up burnt offerings and offered peace offerings, and made a feast to all his servants. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Panginoon, patuloy po ang aming paglapit sa iyo. Salamat po sapagkat sa kabila po ng maulan dito po sa aming lugar,
mayroon po kaming pagkakataon patuloy upang matuto sa iyo pong salita. Help me, O God, and empower me. Again, give me wisdom na kinakailangan ko po sa aking pagbabahagi ng iyong salita. Reach the heart of your people through thy word, Heavenly Father. For all of these things I ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, I am very sure na ang marami po sa atin ay possible na pamilyar dito po sa ating binasa, sa ating pong teksto. Na sa panaginip, ang Diyos ay nakipagtagpo kay David, o kay Solomon rather, kay Solomon, para po sa pagkakataon upang siya po ay pumili. Makikita niyo po sa istoryang ito, the asking, the answer, and the application. Ang ibig sabihin po, he asked for wisdom, and then the Lord answered his prayer. Sinagot ng Diyos yung kanyang hiningi. Ibinigay ng Diyos yung kanyang hiningi. Iyon ang kasagutan ng Panginoon. And then the application na kung saan matatalakay po natin. So, pwede nating sabihin na ito pong ating pong pag-aaral patungkol kay Solomon is about his request. Yung kanya pong naging kahilingan, mga kapatid. At dito, ipinakita rin naman po yung reason kung bakit po siya humiling ng karunungan. Okay? So, ang kanyang request, wisdom. Yun po yung understanding heart. Yun po ang biblical definition ng wisdom. Because it is also clear na sinabi po sa chapter 4, pansinin niyo po, chapter 4 and verse 29, and God gave Solomon wisdom and understanding exceeding much. So, ang gusto ko lang pong liwanagin, mga kapatid, bagamat ang ginamit po ay understanding heart, yun po ang wisdom na kung saan hiningi po. Iyon ang request ni Solomon. Ang bigyan siya ng karunungan. And then, yung reason kung bakit humiling siya ng karunungan, sabi po niya, batang-bata pa ako, nilagay mo kong king. Instead of my father David, ako ang pinili mo at inilagay mo. So, give me wisdom. So, yung reason, maliwanag, that I may discern good and evil. Yun po ang rason kung bakit ito pong si Solomon ay humingi ng wisdom. At ngayon po, ang makikita po natin is the application. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, magandang makita nyo na siya po, ayon sa ating pinag-aaralan, yung kanyang request for wisdom, and then yung reason why he requested for wisdom, and then yung pong reliance doon po sa wisdom na ibinigay ng Panginoon sa kanya. So itutuloy ko po yung pagbasa po natin. In-establish ko lang po sa inyo ang ating pong pinagkunan ng title na ito pong si Solomon, ang kanyang wise choice ay ang wisdom. Ang napakaganda po rito, ayon sa binasa natin, ang sabi ng Diyos sa kanya, dahil hindi ka humingi ng mahabang buhay, hindi ka humingi ng pagkatalo ng kalaban o kung ano pa man, 'di ba? Ng kayamanan, ang sabi niya, ang hiningi mo, karunungan, ibibigay ko sa iyo yung karunungan at kaakibat nito, ibibigay ko rin sa iyo. Yung pong mga binanggit po, mga kapatid, dito po sa ating pong passage. So, napakaganda po. It is very wise. Diba? It is really the wise choice, yung pong wisdom. Now, babasahin ko po sa inyo yung application. Diba? Tinatalakay natin. The asking, he asked for wisdom. The answer, God granted him wisdom. And then, the application. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 16. Then came there two women that were harlots unto the king and stood before him. And the one woman said, O my Lord, I and this woman dwell in one house, and I was delivered of a child with her in the house. And it came to pass the third day after that I was delivered, that this woman was delivered also, and we were together. There was no stranger with us in the house, save we two in the house. And this woman's child died in the night, because she overlaid it. And she arose at midnight,
and took my son from beside me, while thine handmaid slept, and laid it in her bosom, and laid her dead child in my bosom. And when I rose in the morning to give my child suck, behold, it was dead. But when I had considered it in the morning, behold, it was not my son, which I did bear. And the other woman said, Nay, but the living is my son, and the dead is thy son. And they said, No, but the dead is thy son, and the living is my son. Thus they spake before the king. Then said the king, the one said, This is my son that liveth, and thy son is the dead. And the other said, Nay, but thy son is the dead, and my son is the living. And the king said, Bring me a sword. And they brought a sword before the king. And the king said, Divide the living child in two, and give half to the one, and half to the other. Then spake the woman whose the living child was unto the king, for her bowels yearned upon her son. And she said, O my lord, give her the living child, and in no wise slay it. But the other said, Let it be, neither mine nor thine, but divide it. Then the king answered and said, Give her the living child, and in no wise will slay it, and she is the mother thereof. And all Israel heard of the judgment which the king had judged, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to do judgment. So, dito po sa istoryang ito, makikita nyo po na matapos na humiling ng karunungan po si Solomon, meron na po kaagad kaso na ihinarap sa kanya. At dito sa kaso na ito, ayon sa storya, dalawang nanay na nag-aagawan sa buhay na anak. Kasi po, ayon sa kanilang kwento, namatay po yung isa dahil nadaganan daw po. Ano po? And then, pinagpalit daw po yan, sa madaling salita, ayon doon sa pinaka-istorya po, nung isa sa nag-aangking nanay, pinalit yung pong anak niya habang siya'y natutulog. So, both of them are claiming na sila po ang nanay. Okay? At dito po, makikita nyo po the display and the demonstration of God's wisdom to Solomon. You know, sa buhay po natin, kaya makinig po kayong mabuti sapagkat napakalaki po ng kinalaman ng wisdom sa ating pong ikasasaya sa buhay. Napakahalaga po ng karunungan. At ito po, mga kapatid, ay isang bagay na dapat nating pahalagahan. Bakit ba natin kailangan ng wisdom? Number one, to decide right. Para po tayo magkaroon ng tamang desisyon, kailangan po natin ng wisdom galing sa Panginoon. Kaya nga, ang paalala ko po, mga kapatid, titiyakin po natin na dapat po, sa ating pong buhay, mahalaga, siguro, i-arrange ko po ng mas maganda para ma-appreciate natin. We need God wisdom. Ang unahin ko po yung discernment for us to discern right. Gusto kong makita nyo sa kung ano po ang masasabi nating karunungan na galing sa Panginoon. Ito ang eksaktong sinabi po ni King Solomon. The reason why he asked God for wisdom, ang sabi niya, that I may discern. Para ma-discern daw po niya yung kanyang magiging judgment. So napakahalaga po talaga. Sa buhay po natin, kadalasan, ang ating pong ikinasisira, yung pong mahinang discernment. Ang ibig sabihin po, yung insensitivity natin sa kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Sa akin po, as I study the Word of God, ang makapag-sharpen ng ating pong discernment ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang karunungan ng Diyos para po sa atin.
So the more na ikaw ay natututo sa salita ng Diyos, the more na ikaw ay lumalalim sa salita ng Diyos, mapapansin nyo po na tumatalas po yung discernment natin. Yes. Hindi po ba? Tingnan nyo po saglit. Sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, hindi po ba ito ang eksaktong sinabi po ng writer? Sa Hebrews chapter 4, mga kapatid, verse number 12. Sinabi po rito ang patungkol sa katangian ng salita ng Diyos. Pansinin niyo po. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So napakahalaga po na sa buhay natin, tumalas po ang ating discernment. Tingnan niyo po ang sabi sa chapter 5 ng Hebrews, mga kapatid. Ang sabi ng verse number 12, Hebrews chapter 5, For when for that time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk, and not of strong meat. Verse 13, For everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. But strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Hindi nyo na po kailangang managinip. Ang kailangan na lang po natin magbasa ng salita ng Diyos. At sa ating pong pagbabasa, pag-aaral at pagbabat sa salita ng Diyos, ang isa sa maitutulong po nito sa atin ay ang magkaroon po tayo ng karunungan. At ang karunungan ito ay mahahayag sa pagkakaroon po natin ng discernment. So for us to discern right, we need wisdom. And when we say discernment, it is actually about the sensitivity of a person, particularly sa kung ano po ang kalooban ng Diyos. You know, sa buhay po natin, dapat ma-sense natin kung ano po ang kalooban ng Diyos at kung ano po ang hindi. Kung ano po ang tama at kung ano po ang mali. Ito po gagamitin kong example sapagkat karanasan ko po ito. And siguro for the sake of ano lang po, illustration. Alam niyo po mga kapatid, pagka kami po ay pumupunta sa Amerika, kahit yung mga kasama ko po, they are very much aware na talagang ang pinaka-hard work po ay sa part ko. Sapagkat ako po yung tumatayong leader, ako po yung nagre-represent, meaning to say, ako po yung nagpe-preach. So yung mga kasama ko po, of course, nagpe-pray po yan, kasama po yan, but most of the preaching, di ba? Responsibility, ako po ang gumaganap. Hindi naman po talaga kami nagde-deputation pag pumupunta po kami sa States. Ano po? Representation po yan ng AIM Foundation dito po sa Pilipinas sa mga missionaries na kanilang tinutulungan. Ngayon, ang punto mga kapatid, pagka po kami ay nasa States, kung kami po ay 6, pagka po kami bibigyan ng love gift, pare-pareho lang po yan. Tumatanggap kami po ng equal amount ng love gift. Being human, may isip mo, grabe yung hirap ko, yung trabaho ko. But you know what? Minsan tutuksuhin ka ng jablo para maging negatibo dahil parang humanly speaking, it seems unfair. But you know, pagka ikaw ay may karunungan ng Diyos, madidiscern mo kung tama o mali. Dapat ba ako magreklamo? You know what? Because of my knowledge sa salita ng Diyos, doon pa lang. 'Di ba? Nadidiscern ko na kung tama ba o mali yung gagawin ko. Tama ba o mali yung nararamdaman ko. Papayagan ko ba o hindi yung nararamdaman ko. Isipin niyo po, halos sa lahat ng pupuntahan, ikaw ang magpipreach, pero yung mga kasama mo, kasama mo lang sila, pero sa totoo lang, pagdating po doon sa, parehong-pareho po talaga. Kung hindi ko pa po kasama si Ma'am Maris, definitely, lagi po ang pinag-uusapan natin, hindi po ito hingi. Okay? So ngayon, ang point, alam nyo po, nung ako po ay nilalagyan ni Satan ng ganong kaisipan, hindi ba parang unfair naman? Hindi ka natutulog para sa mga mensaheng ipipreach mo, tapos ganito, ganyan. You know what?
Wala pa po ako nakakausap, tumatakbo pa lang po sa isip ko yan. Alam niyo po, ipinaalala na ng Panginoon sa akin yung parable na yung pong nagtrabaho na pumunta sa maagang oras at yung nagtrabaho na huling dumating, ang ginawa po nung tagapangasiwa, ibinigay po yung pong dapat tanggapin nung maagang dumating at nakita po niya na yung huling dumating, binigyan ng pareho lang din nung ibinigay sa kanya. At alam niyo po, siya nagreklamo. Buti na lang ako hindi. Buti na lang. And that is the reason why I am telling you, it is really healthy and helpful if you are aware and if you know your Bible. Okay? Alam nyo, naisip ko, kasi ang sabi po nung Panginoon doon sa parable na yon, lumalabas, ang sabi niya doon sa nagreklamo, unang tanong, hindi ko ba ibinigay yung marapat na para sa iyo? Okay? Oo nga, pero bakit siya huling dumating pero pareho lang din ang ibinigay mo? Alam niyo sabi niya, hindi ko ba binigay yung para sa iyo? Wala ba akong karapatan na magpasya kung ano ang gusto kong ibigay doon sa kanya na sinasabi mong na late? Okay? So, mga kapatid, tatandaan niyo po ito. Pag kayo may maayos na discernment, magiging sensitibo kayo. Hindi kayo right away hahakbang. Mag-iisip muna kayo. At ang isang taong pantas, nag-iisip muna po yan. Kaya nga sa parable, makikita nyo po na yung wise daw po, hindi yung sugod ka agad sa laban. Uupo muna yan. Diba? Aaralin muna po niya yan. So, iisipin niya, mananalo ba ako sa ganitong kalagayan? Hindi po yung sugod ka agad. Mga kapatid, para sa akin po, ang wisdom, kailangan natin to discern right. Okay? Mga kapatid, importante po na magkaroon tayo ng tamang discernment. And I am telling you tonight, as believer, it is very important for us to really study the Word of God, na magpakalalim tayo sa salita ng Diyos sapagkat ito raw po ang tutulong sa atin para ma-sharpen ang ating pong discernment. Gaano kadalas na sa buhay po natin, di ba, nagiging insensitive tayo. So, sensitivity is very important for us to really do what is right. So, kaya nga, wisdom, ito po ay kailangan. Kaya sabi ko, wisdom is the wise choice. Pinili po yan ni King Solomon para ma-discern niya kung ano ang tama at mali. Para ma-discern niya ang mabuti sa masama. Para ma-discern niya yung dapat at hindi dapat. Mga kapatid, mga minamahal, kailangan po nating piliin ang karunungan sapagkat ang karunungan, ito po ang wise choice. For us to discern right. Sensitivity po. Importante yan. Okay? For us to decide right. Kailangan natin ng wisdom para magpasya tayo ng tama. Gaano na po karaming desisyon ang ginawa po natin na sablay? Gaano karaming pagkakataon na po na nagpasya tayo sa ating buhay na dinala tayo sa ikapapahamak natin? Di ba? Ang Kristiyano po talaga hindi by sight by faith po tayo. And when we say faith, ang faith natin nakatungtong sa salita ng Diyos. Kaya nga hindi maihihiwalay na sa ikatatalino mo, sa ikarurunong mo, sa usapang buhay, you need the Word of God. This is the wisdom of God. Yung pong Biblia, ito po ang karunungan ng Diyos, mga kapatid. Kaya in order for us to have wisdom, we need to study and study and study the Word of God. At sa pamagitan po niyan, ang ating pong discernment ay tatalas. At kapag ka po tayo dahil sa karunungan ay tumatalas ang ating discernment, ang ating pong magiging pasya ay tiyak na tama. So this is about surety. Diba? Surety. Yung pong katiyakan pagka tayo po ay nagpapasya. Tingnan niyo po yung ginamit ni Solomon nung paalalahanan po niya ang tao. Tingnan niyo po, ang sabi po ng Proverbs 3. O tingin ko, kabisado niyo po yan di po ba?
Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Ang ganda po nito kasi yung kabisado nyong talata, yung familiar sa inyong talata, mas ma-appreciate nyo dahil sa ginagawa po nating pagsasalo-salo. Mga kapatid, ano po ang sabi ni Solomon? Trust in the Lord with all thine heart. Ang sabi po niya, and lean not unto thine own understanding. You see? Diba? Huwag kayong manangan sa sarili nyo kaunawaan. Hindi ba ang karunungan po, understanding heart? Yan po ang hiniling ni Solomon. Okay? Pero ang problema, marami po ang nananangan o nangahawakan o nagtitiwala sa kanyang sariling kaunawaan, sa kanyang sariling kaisipan. Ang sabi po, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. For us to decide right, we need wisdom. Para sure ang ating pong magiging desisyon. Huwag pong Kristiyano na tayo, parang sugal pa rin ang pamamaraan natin sa pagpapasya. Bahala na. Pagka Kristiyano tayo, hindi pwedeng bahala na. Ang pananampalataya po ay hindi bahala na. Ang pananampalataya po ay pangahawakan sa sinasabi ng Diyos. Kaya ang karunungan magdadala sa iyo sa tamang pagpapasya. Hindi ba si Solomon din po ang nagsabi na dapat sa lahat ng iyong lakad, kilalanin mo ang Panginoon. Huwag ka raw manghawakan sa sarili mong dunong, sa sarili mong kaisipan, sa sarili mong kaunawaan. Ang sabi po, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. How is your decision? Yung mga decision makings natin, kamusta po tayo? Ang sabi po niya, Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Gaano karami na ang inisip mo? Kala ko kasi yun ang tama eh. Sa isip ko naman, yun ang dapat gawin eh. Mga kapatid, mga minamahal, that is why I am telling you tonight, we always need God's wisdom. So ask for it. Diba? Ito ang maging request mo, na katulad po ni Solomon. Lord, give me wisdom, that I may discern good and evil. That I may decide right. Diba? That I may discern right. That I may decide right. Okay? Sensitivity is very important. In everything, surety is very important. Wala pong Kristiyano na dapat magbabakasakali. Ang Kristiyano po, wag hahakbang kung wala siyang pinangahawakan. Yes. Hindi ba ang Biblia po ang nagsabi na ang salita ng Diyos, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path? Meaning to say, magiging maliwanag ang lakad mo kapag kasalita ng Diyos ang gabay mo. So it is always good to consider the word of God in order for us to have His wisdom, and His wisdom will be manifested by discernment and decision. So we need wisdom for us to discern right. We need wisdom for us to decide right. Kahit po yung sasabihin natin, mga specific na desisyon na gagawin natin, papasok ka sa negosyo, okay? Ikaw ay mag-aaral, kukuha ka ng kurso, okay? Ikaw ba'y mag-a-abroad o hindi? Kung ikaw ay dalaga, pag may nanligaw sa iyo, so kailangan mo ng discernment para sa tamang desisyon. Hindi po pwede po na isasapalaran po natin ang ating pong buhay. Mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong konteksto, hindi biro ang kalagayan po nito pong si Solomon. Itinalaga siya. Inilagay po siya bilang king. So, ibig sabihin, bilang hari, napaka-sensitive ng kanyang kalagayan, kaya dapat sensitive siya sa kung ano ang nais ng Diyos sa kanya. So mga kapatid, mga minamahal, I believe it is good to be reminded tonight that wisdom is the wise choice. Huwag yung kung ano-ano po hinahanap natin. Huwag yung kung ano-ano po hinihingi natin sa Diyos. If you really want to make sure of the leading of God in your life, you better pray and ask God for wisdom.
Kung gusto po nating matiyak na yung pagpapasyahan natin tama, wisdom ang kailangan po natin. Kaya iyon ang ating maging prayer. And sometimes, even sa mga pagsubok sa buhay, yung mga atake po ni Satan, di po ba? May mga pagkakataon, gusto natin bumigay, gusto natin bumitaw, kasi hindi natin maintindihan yung mga nangyayari sa atin. So, kinakailangan po natin, para makatiyak po tayo, ay ang karunungang mula sa Diyos. So, importante po yan. If any of you, James 1:5, if any of you lack wisdom, that is the context. Nagugulo ka sa nangyayari sa iyo, hindi mo maipaliwanag kung bakit dapat maranasan mo yung nararanasan mo, bakit ka inaatake ng ganyan sa buhay mo, bakit ka dumadaan sa ganyang sitwasyon, bakit nagka-problema ka ng ganyan. Diba? Mga kapatid, ang the best na magagawa po natin is to seek God's wisdom, to ask God for wisdom. So, wisdom is the wise choice. Sa lahat ng pipiliin mo, ito ang hilingin mo. Sa lahat ng gagawin mo, kailangan natin lagi ng karunungan ng Diyos. To discern right, to decide right, and to do right. Diba? To do right. Para gawin mo yung tama, kailangan mo talaga ng wisdom. At ito pong magdedetermine ng success po natin. So this is about sensitivity, this is about surety, and this is about success. Hindi ka magiging matagumpay kung walang karunungan ng Diyos. So the wisdom of God will surely, di ba, give you success. Ito po ang atin po pwedeng panghawakan. Kaya tingnan nyo po, ano ba yung pinagtitibay natin? Before, sa Old Testament in particular, ang Diyos nakakausap nila sa pamagitan ng dream. Pinararating ng Diyos ang kanyang mensahe sa pamagitan ng dream. At dito po sa context natin, maliwanag na binigyan siya ng pagkakataon para pumili. At masasabi po natin, because ito pong si Solomon, pinili po niya ang wisdom, so wise choice po yon, di ba? So isang pantas na desisyon at pagpili po ang ginawa po nitong si King Solomon. So tayo naman po, hindi natin kailangang managinip. Kailangan lang natin pong bigyan ng pagpapahalaga ang salita ng Diyos para po nang sa ganun, maggabayan po tayo sa desisyon na dapat po nating gawin. Diba? Do not right away decide, mga kapatid. Have a discernment first. Diba? Yung discernment, mahalaga po yan sa desisyon. At kung ano man yung desisyon po natin, ang gawin natin kung ano yung tama. Kaya kapag may wisdom ka ng Diyos, madidiscern mo yung tama. Magkakaroon ka ng tamang discernment. Magkakaroon ka ng tamang desisyon. At magkakaroon ka ng tamang hakbang o gagawin. Di po ba? So, to do right, we need God's wisdom. Alam niyo po, si Satan, ang talagang trabaho niya, talagang guluhin po ang isip natin eh. Diba? Isipin niyo po dito sa context natin, maliwanag yan. Sabi po nung isa, akin yung buhay na bata. Sabi nung isang nanay, akin ang buhay na bata. So pinag-aagawan yan. Ang tanong ko sa inyo, nahandoon ba si Solomon nung nangyari yan? Alam niyo po ba na if we will just consider this scenario, it is very hard because even witness, wala. Wala silang kasama eh. So, walang nakakakita. So, both of them are claiming. Di ba? Kine-claim nung isa, akin ang anak na buhay. Yung isa, akin. Yung buhay na bata, akin yan. So, kung ikaw si Solomon, wala ka sa pangyayari at ni walang kahit isa na po pwedeng magbigay man lang sa iyo ng idea. Wala man lang witness na magsasabi, oo, totoo, nakita ko po na talagang pinagpalit niya yung bata. Walang ganon. So, meaning to say, ang kailangan po ni Solomon ngayon, discernment. So, at ang discernment po, mga kapatid, yan po ay magkakaroon ka sa pamagitan ng karunungan ng Diyos. And this is very obvious that the wisdom of God is kay Solomon po. Kasi na-discern niya eh. Diba? Yung kanyang discernment, medyo inilagay niya doon sa sinukat po niya. Yung dalawang nagkiklaim. Kaya ang sabi po niya, anong decision po ni Solomon? Kumuha kayo ng sword.
hatiin nyo yung bata. Okay? So, sabi nung isa, wag na lang po, ibigay nyo na sa kanya. Sabi nung isa, hindi, hatiin para pareho na lang. Ay, yan po. O, di doon po, makikita nyo po na talagang may wisdom si Solomon. Because, in the wisdom of God, the Lord helped Solomon to discern if who is the real mother. Ang sabi niya, okay, ibigay mo tong bata doon sa hindi pumayag na hatiin yung bata. Oh, nakikita niyo po? May sense? Hindi ba maliwanag yung wisdom? Kung talagang ikaw, nanay, hindi mo talaga papayagan na papatayin yung anak mo. Di ba? So, yun po mga kapatid, discernment, decision, at yung kanyang naging hakbang, mga kapatid. At because of that, tumanyag si Solomon. Malinaw po, ayon sa binasa ko sa inyo kanina, na doon po sa chapter 4, di ba? Kasi napamalita po yan. Alam nyo, pagka binasa nyo po yung kasaysayan, hindi lang po doon sa lugar niya, kundi sa iba't ibang bansa, pati po yung Queen of Sheba, di ba? Natatandaan nyo po yan, na talagang mga nagpuntahan po sa kanya dahil po sa talagang lumaganap at naipabalita ang wisdom ng Diyos kay Solomon. So, ngayong gabing ito, kamusta ang iyong discernment? Kamusta ang iyong desisyon? At kamusta ang iyong mga ginagawa? Nakikita ba sa ginagawa mo yung wisdom? Nakikita po ba sa mga desisyon natin yung wisdom? 'Di ba? Yung discernment po ba natin nagpapatibay na meron talaga tayong wisdom? So, ang pinaka-lesson dito, be sensitive. 'Di ba? The sensitivity of Solomon is very obvious, mga kapatid, and that reveals the wisdom of God. Yun po'y naghahayag ng karunungan ng Diyos. Yung desisyon na kanyang ginawa, na ibinigay niya, 'di ba? Yung bata doon sa talagang nanay. Mga kapatid, napamalita ang karunungan ni Solomon. At yan po ang nagdala sa kanya sa katanyagan. You know, kapag tayo po nabuhay na may karunungan, itataas tayo ng Diyos. Gagamitin po tayo ng Diyos. Kaya nga sa buhay natin, pag-isipan nyo mabuti. Ikaw, ano ba yung pinaka-hahangad mo sa buhay? Ano ba yung mga pinagpapasyan mo at pinipili mo sa buhay mo? I believe tonight, maganda po na matuto tayo na kung merong pinakamaganda at tamang desisyon na gagawin natin, ito po ay ang piliin natin ang karunungan. Sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng pagpapasyahan natin, sa lahat ng ating pong dapat gawin, ang pinakamaganda po is to always consider and choose God's wisdom. I hope and I pray na ngayong gabing ito, medyo nagabayan po kayo ng mensahe natin. Dahil baka mamaya, nandito ka sa sitwasyon na merong kaso sa harapan mo. Kailangan mo ng wisdom para ma-discern mo ng tama yan. Kailangan mo ng wisdom para makapagpasya ka ng tama at gawin mo kung ano ang tama. Kaya po, makikita nyo rin po sa ginagawa ng tao kung may wisdom ba o wala. Sa desisyon ng tao kung may wisdom ba o wala. Sa pick-up ng tao at sa sensitivity ng tao kung may wisdom ba o wala. I hope na ngayong gabing ito, na-encourage ko kayo na ang piliin po natin ay ang dapat nating piliin. At ito po ay ang wisdom na galing po sa Panginoon. To discern right, to decide right, and to do right. Kailangan po natin ng wisdom. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito ng iyong mensahe. Nawa dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin ay naliwanagan, napaalalahanan, natuto dakilang Diyos. Umaasa po kami, Panginoon, na dahil po sa iyong salita na aming napakinggan, kami po ay lalong magbibigay ng pagpapahalaga sa salita mo na siyang kapahayagan ng iyong karunungan. May we always study your word, Heavenly Father. And please, Lord, give us wisdom. In everything, sa bawat desisyon na gagawin namin, Lord, please, give us wisdom.
Salamat po at sa iyo ko po'y pinagkakatiwala ang impact ng mensaheng ito sa buhay ng bawat nakinig. Pagpalain mo pong patuloy ang lahat ng aking pong mga ka-feasting, Panginoon. May you bless them, may you continue to enlighten them, and encourage them, O God. Sa iyo po, dakilang Diyos, ang aking papuri at pasasalamat. Pagpalain mo pong patuloy ang ministeryong ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Nawa, ang bawat isa po ay napagpala sa ating pong tinalakay. At muli po, salamat. Siguro po, doon po sa magiging lipad po namin, kapag meron pa rin pong pagkakataon at kaya po ng oras ng inyo pong lingkod, magkikita-kita pa rin po tayo. Pero sa ngayon po, ang hiling ko ay ang patuloy na panalangin nyo po sa kalakasan, sa pag-iingat ng Panginoon, at syempre po sa karunungang laging kailangan ko po. Actually po, habang nagsasalita ako kanina, naiisip ko lang na sa application po namin, kahit sa discernment, sa tamang preaching, sa desisyon, sa tamang preaching, napakahalaga po ng wisdom ng Panginoon. So, again, thank you so much. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, ng Tibok ng Puso. Lagi ay ang ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan lamang ang ating Panginoon Diyos. Ingat po kayo. God bless us all.